One of the topics na really hindi siya masyadong pinag-uusapan is our political system and how it should be changed, which I think is critical to every governance. Ang tanong ko po kasi, ang nakikita ko ma'am ganito siya, there has been a lot of talks in this administration regarding foreign travels, direct investment, People's Initiative, CHA-CHA, the AYUDA system, we have the Senate now. But it seems that there's a lack of talk about the people. Hindi po pinag-uusapan ang taong bayan, which I think is central na dapat pag-usapan nasaan sila. Ang tanong ko lang ma'am is ganito, we are here now, and I want to talk about the people. We are here now as a nation, as a people. Nasaan tayo dapat? Or should we be? Yeah. Ma'am, that will be our final, second to the final question. Give your reaction to that. Oo, where should we be? Nanggaling ho tayo dun sa COVID years. So dapat we are given the chance not to go back to the way we were, but to really chart a different path. Hindi ko po yun nakikita. Kasi ang issue, kagutuman pa rin. Ka Eric, di ba, yung sa recruitment, Yeah. kung gutom ang tao, madali mo ma-recruit. Exactly, ma'am. Ganun lang kasi. Tama. So, nasaan tayo? Ang daming promiso, hindi nagawa. Yung ayuda is only palliative. Maubos mo yung ayuda, babalik ka rin doon sa nakaganong ka sa gobyerno. Yung ba ang gusto nating bagong Pilipinas? In terms of employment, oo, employed, maganda ang employment rating natin. Pero yung bang sweldo enough for you to buy the common basic needs? So, usapin na rin ng labor yan in terms of wage. Para ang isang presidente sabihin na pag-aralan nyo nga yung sa wage board, para hindi mo naman alam kung ano nangyayari sa atin. Para mo sabihin na, ang bigas ba, 50-something na? Para, hindi ko yun alam I mean, these things tell you there is something wrong. Exactly. Either may cordon o hindi niya alam kung anong nangyayari sa baba. Kasi pag tiningnan mo, pag bumaba siya, ang asal niya, Pangulo ako, hindi leader. At yung optics, maganda magbihis, nakaparong, you have never seen him with the ordinary na tao. Gaway-gaway, ganyan-ganyan. Good observation, Ma'am Malo. Magandang Kamay-kamay, observation yan, ma'am. Mantakim, hindi niya alam, ma'am, na pag nagbumaba si Pangulong Duterte, the highest price in market for rice per kilo, Attorney Marlon, was only 41 pesos. Now, tumatakbo between 60 to 65 pesos. You're the president and you do not feel that and you do not observe that. Naging DA secretary ka pa. Oo ka, Eric, you do not know. Ay, ako nagulat nun. Straight from his mouth. Nakita ko yun, Hindi ma'am, yun interview. hindi ko ipa. Anong alam mo? Kung yung bigas, which is the main staple food, Yeah, nagka-revolusyon sa Thailand dahil sa dahil bigas. sa bigas. Ma'am, final question namin sa iyo to. Nagbuo po 2 or 3 weeks ago, Attorney Marlon, Mamalo, ng no to US BBM proxy war, koalisyon ng mamamayan kontra giyera. At ngayon po, para pagtakpan ang kanyang pagkukulang, obviously, sa tamang pamumuno at ma-deliver ang tamang programa na kanyang tinindigan o ginamit sa entablado, ay nagpihit pabigla sa isang pagkukunwaring tapang-tapangan ng relasyon sa China at nag-uudyok pa ng digmaan na parabagang papunta na tayo doon at hindi na pwedeng hindi tayo makipagdigma. Gaano kadelikado ang ganitong mga paninindigan niya sa foreign relations and international and foreign policy program niya na bigla natin, na hindi natin ini-expect na gagawin niya ito. At saan ito patutungo? Yun pong final question natin. Well, alam mo ka, Eric, nakakatakot yung sa relasyon natin sa China eh. Kasi nanggaling na tayo sa panahon na merong neutrality, may non-aligned positioning.